Jesus. Give thanks to the Lord for He is good. He is good. Kahit puro tayo problema, puro tayo sakit, still give thanks unto the Lord for He is good. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Because in bad times or in good times, the Lord's still good. No. Thank you, Jesus. We may be seated. Thank you, Lord, for this day you've given us. Thank you for the breath of life. Thank you, Jesus, na hindi tayo naka-oxygen, hindi tayo nakahiga sa kama. 2 weeks ka lang daw mahiga. 2 weeks ka lang mahiga sa kama at hindi gumagalaw. Pasok ka na para ma-cardiac arrest. And we welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Si Gabe Borja at saka si Irene Borja, pareho pong may Holy Ghost ito. Si Gabe naka-receive ng Holy Ghost. So thank you, Jesus. Apo ni Sister Donna. Mga apo na ito ni Sister Donna. Tapos office mate ni Brother Chris, si Justin Parong, naka-receive siya ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Another office mate ni Brother Chris, si Sister Anna Joy Loon ito. Thank you, Jesus. Nakabalik siya. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Tapos may dumating pa tayo. Yan yung pinag-pray natin nung Wednesday rin. Diego, welcome in Jesus' name. Thank you, Jesus. Ito, kapatid mo to, Sister Irene, si Marisa. Ayan. Kapatid ni Sister Irene, katabi ng kanyang mama. Tapos sino pa? And we welcome everyone in the most precious name of Jesus. Thank you, Lord. At Brother Ernie, condolences sa iyo, and may God will comfort you, pati ang iyong pamilya. Last Thursday, namatay yung anak ni Brother Ernie. So hindi every time ay malungkot tayo sa ganong sitwasyon. At kailan namatay si Mrs. mo? June, last year yun, last year. So ngayon naman ang kanyang anak, si Marites, Marites. Mamaya, bago tayo lumabas, magpaikot lang tayo ulit ng offering bag natin para makatulong man lang tayo kahit papano kay Brother Ernie. And ano pa, ang mga balita natin. Una, thank you, Jesus, sa lakas niya binibigay sa ating lahat, and always for answering our prayers every Wednesday. Mga bisita natin natutuloy, nakaka-receive ng Holy Ghost. At sa atin din, na lahat tayo ay malusog, malakas. Kahit may mga iniinda, ganun talaga yun. Okay pa rin tayo. God is still good. And yung panahon, thank you din, Jesus, na maayos din. But next week, Lunes, Martes, iba na yung panahon. May bagyo kasi na papasok. At mga gawain natin, tuloy-tuloy. CIW, Pasig, yung regular na mga services natin. Thank you, Jesus. Sa CIW, 11 ang naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Thank you, Jesus. At buti kumasya yung dala namin kasi kahit papano sumobra ng konti. Hindi, kasi nabawasan sila. Pero ganun, marami pa rin. 87 sila But sabi nga namin, Lord, basta samahan mo lang lagi ang gawain natin. Yung iba na naka-receive, na-baptize, kung hindi man sila bumalik, but it is testimony for them. At hindi nila ikakaila kung ano ang natanggap nila sa lugar na ito. At yon ay makatulong sa kanila, kung di man sila bumalik, dyan sa loob ng kulungan, na maging maayos ang kanilang mga buhay. Sabi nga namin, magbilang lang tayo ng ilang taon
No, kung ganong karami ang makaka-receive ng Holy Ghost, baka lahat sila dito, ilan ba sila ang population ngayon sa CIW? Sabihin mo, at least mga halos-halos 4,000, sabihin natin. No, kung every year, marami, hindi natin malaman, but that is our goal, no, our mission, na ma-spread talaga ang salvation, yung gospel, nasa kanila na yon, kung ano ang kanilang gagawin. And thank you, Lord, sa pagsama mo, dahil iba talaga siguro pag mga kababaihan, no, because emotionally, mas mataas yung emotion nila. Ang oras lang namin para sila ay maka-receive ng Holy Ghost, mga 10 to 15 minutes. After the preaching, trabaho na kami niyan. Ano na kayo? No, so ang ginawa sa isang area, lahat ng walang Holy Ghost, dito kayo. No, para pag nag-receiving time na, hindi na kami pa kalat-kalat, diyan kayo lahat magkakatabi para mabilis. Pero hindi mo alam kung sinong uunahin mo. Kasi pag nag-worship na, gusto nilang mag-receive ng Holy Ghost, siguro siyempre mga kababaihan pa. No, yung bang emosyon. Kaya parang Holy Ghost Express, no? 10 to 15 minutes, nagbibiroan nga kami, bakit kaya sila mabilis maka-receive ng Holy Ghost? Ano bang binubulong? Sister, mag-receive ka ng Holy Ghost, mamaya may sandwich ka. No? Mamaya may nilagang kamote ka, mag-receive ka na. Wala naman ay mamaya pagalitan tayo ni Jesus dito. No, kasi hindi, nasa Diyos ang desisyon kung may makareceive ng Holy Ghost o wala. Desisyon ng Diyos yan. At tayo, huwag tayong magpa-pressure kung may nakareceive o wala sa service. Gawin natin yung trabaho natin, desisyon na ng Diyos yan, yung tao kung gusto niyang mag-receive ng Holy Ghost. No, kasi ang Diyos ay andyan lang, nag-aantay. No, and also si Brother Ed sa Tuesday po ang balik niya. Thank you, Lord, for the safe travel. Na marami na siyang pinakita na mga pictures. Sabi niya, brother, pag dito ka sa Israel, very peaceful ang lugar. No? Sabi niya, napakatahimik ng lugar dito. So, ang dami niya na rin mga napuntahan, yung pangarap niya na mga lugar kung saan si Jesus doon, Pinako, lahat. Ang dami niyang areas na puntahan. No? At ang kagandahan dahil lahat ng yun ay libre. No? All expenses paid. 3 sila nung kasama niya. Tapos yung pinaka maximum area na kulungan ng Israel na puntahan din nila, high-tech security. Ang lahat ng mga nakakulong, hindi mga Hudyo, kung hindi mga Hezbollah. No? Yun ang mga nakakulong doon. No, sabi niya, grabe ang kanilang security rito. No, dahil mga rebels, mga Hezbollah, Palestinian, yung mga nakakulong. Hindi, mabibilang mo lang kung may Hudyo man. No, ganun ang kanilang security. But Lord, keep them safe, protect them, Lord Jesus. Thank you so much. Okay, Brother Ricky, hindi ka naka-idlip doon kahapon sa Pasig. Hindi siya naka-idlip kasi siya ang nagturo doon eh. No? Thank you, Jesus. Thank you. Ganun lang pala ang sekreto. Bigyan mo ng trabaho para... Thank you, Jesus. And Lord, thank you, Jesus, sa protection mo sa aming lahat. Thank you, Lord. Shall we bow down our heads and pray for a while, Lord? Thank you for all this day you've given us, throughout the week. Thank you so much, Lord. And we pray na yung mga ulan na bumagsak ay madagdagan yung laman ng mga dam natin, Lord Jesus. And Lord, thank you for every protection, every breath of life that you've given us. Thank you, Jesus, sa kalsada na hindi mo kami pinapabayaan. Mga kabataan namin, Lord, na protection mo sa kanilang mga paaralan. Pagpunta, pag-uwi, Lord, marami pong salamat. And thank you for every strength that you've given us, for every healing. Thank you so much, Lord. Continue to bless your word.
Hindi po namin kaya ito pag wala ka, Lord Jesus. We need you, Lord. We need your word. We need your counsel, Lord Jesus. Help us understand every word. Lord, we praise your name. We love you in Jesus' name. Lord, again, with all humility, in Jesus' name. Amen. So, thank you, Jesus. May mga, siguro naka 50% pa lang kami dyan. Unti-unti naming inaayos yung cooking area natin doon. No, para sabi nga ng mga kabataan, dapat daw Instagrammable. No? Yung magluluto lang, Instagrammable pa. No? No. Pero inaayos natin. No, nag-start kami Friday, unti-unti naming tiniles, in-adjust doon. May mga gagawin pa. No, kasi this coming Sunday, mag-uumpisa na sila magluto. No, kailangan na nilang maghanap buhay. No? So, thank you, Jesus. No, para komportable, maayos, maaliwalas. No, so, thank you, Lord, for the strength you've given us. No, kahit masakit pang balakang mo ba, Derek? Sumakit ka ba? Kakapala? Hindi na bumabata. No? Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Genesis. Genesis chapter 6, verse 5. Chapter 6, verse 5. Chapter 6, verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan, no, sobra-sobrang kasamaan, evil, no, ng mga tao ay matindi na. No, exceeding, full, abundant. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Lahat ng kaisipan, imagination, concept, purpose, desire, no, lahat ng kanilang maisip, puso at kaisipan, lahat na lang ay kasamaan. Sa panahon natin ngayon, nangyayari ba ito? No, grabe. Habang nagtatrabaho kami dyan, may radyo kaming pinapakinggan. Ano, talagang mauubos ka kasi wala ng ibang sinasabi ang mga nasa radyo. Ang trabaho nila dyan, magdaldal eh. No, yun ang kanilang binabayaran sila dyan. Puro kabataan. Oh, may sinaksak. 13 years old, sinaksak ng 14 years old, patay. Las Piñas National High School. Teacher, patay. Teacher, binugbog. No, ano ang involved? No? Kaedad lang ni Ino, ni Luis. Ganun lang ang mga edad. Akalain ninyo, Brother Ino and Brother Luis, makaisip kayo ng ganun? Brother, hindi kami yun, ha? Imagine ninyo, sa ganyang edad, makaisip kayo na pumatay. No, makagawa ng mga hindi dapat dahil lang sa 10 piso na hindi na ibalik. No, ano to, leader ng gang? No, inutusan yung 13 years old, bumili ka ng tubig, pagbalik, hindi nadala yung sukli na 10 piso, kumuha ng Batanggenyo, yung balisong. No, Batanggenyo tawag sa amin yan. No, dito, balisong. No, kumuha ng balisong, sabay saksak doon sa puso, patay. No, sa loob ng eskwelahan, just imagine what kind of wickedness, evil imagination, evil thoughts. No, ano ang nangyari? No, para silang, ay, nag-viral yung lugar na yan, so kami rin dito, magba-viral din kami. So gawa naman tayo, ganyan. No, ano nangyari sa mga kabataan? No, kaya sa ating mga kabataan, every time, pag alis nyo ng bahay, pagpunta ng school, pag uwi, no, huwag nyong antayin na may iba o ang magulang nyo ang mag-pray sa inyo. Kayo mismo, mag-pray kayo that Lord, keep me safe this day. No, huwag kayong pabayaan, huwag kayong samahan. Why? Isipin mo, sa loob ng eskwelahan,
Ikaw na magulang, iniisip mo na safe ang anak mo, tapos tatawagan ka, punta po kayo sa school dahil yung anak nyo sinaksak, patay. What kind of wickedness, evil imagination, no, nasa ganyang edad pa lamang. No, at pag ganun ang balita, ang init ng ulo ng tao na pupunta kay Pangilinan. No, sino to? Si Kiko Pangilinan. No, why? Sabi nga ng mga commentator kahapon, silang dalawa nag-uusap. Sabi niya, alam mo pare, sabi niya ako nung bata, ay talaga namang sa sobrang daldal ko, nakatikim talaga ako ng latay sa nanay at tatay ko. No, pero pagkatapos nun, no, nakatikim ako ng matinding latay, hanggang paglaki ko, dala ko na yon. No, huwag ka nang gagawa ng kalukuhan ulit dahil hindi lang latay ang abutin mo. No, kaya hanggang sa paglaki, tumino dahil alam niya na pag siya nagkamali, tapos ka. No? No. Pero yung mga kabataan sa ngayon, no, yung teacher bubugbugin tapos bibidyohan nila, no, akalain mo yun. Anong gagawin ng teacher? No, dahil yung bata ngayon ang mas entitled, ang mas right, ang mas may karapatan para gawin yan. No? Train up a child in the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. Kung ano ang mga naituro sa kabataan, paglaki-laki nila, yung mga turo na yon, yun yung kanilang dadalhin, hindi nila lulubayan yan. Kaya sa paglaki nila, may guidance, may disiplina na sila lahat. No? Pero kung bata pa, ay wag. No, kasi bata pa yan. O antayin mo paglaki. Ikaw nang tutubuhin yan. No, ikaw nang dudos-pordosin yan. No, tingnan natin. Why? Kasi hindi nakaramdam ang bata kung ano ang dapat gawin. No? Ikaw ngayon na magulang, kakaba-kaba, no? Makakauwi kaya mamaya ng safe yung anak ko. No, why? Yung influence nila ngayon, sobra-sobra. No, may telebisyon, may cellphone, mga barkada. No, imagine, ganon. Mga kabataan pa lang yan. No, kaya sa matataas naman, no, imagination of the thoughts and of his heart was evil, only evil continually. No? Tapos ito namang sa mga matatanda natin, mga politiko, kung kailan tumanda, lalong naging ganid, lalong naging magnanakaw, lalong naging, no, talaga naman itong mga, basta pag politika pag-usapan, ang bilis mong high blood din, ano? Yung kukulo talagang. Verse 6, and it repented the Lord that he had made an end or made man on the earth. And the Lord changed his mind. It repented. No? Hindi yung nagsisi na kagaya natin, but he changed his mind and it grieved him at his heart. No, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. No, nadamay na tuloy ang lahat, pati mga hayop na walang kamuang-muang, nadamay na rin na pati sila lahat ay ubos. No, pag nagtampo ang Diyos, grabe, ano? Kaya wag natin siyang sagarin. Hanggat may mercy pa, we must avail that mercy and change and repent at ayusin dahil pag napuno ang Diyos, severity of God, tapos tayo. No, verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. And these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And Noah begot 3 sons, si Shem, si Ham, and Japheth. Ang panganay, si Japheth, si Japheth. Ang pangalawa, si Shem. Ang pangatlo, ang bunso, si Ham. No, pero bakit nauna? Because sa selection, pagdating sa choices, no, pag sila ay pinili ng Diyos, usually sila ay nauuna. No, pag pinangalanan. That is why Shem, Ham, and Japheth, because sa lahi ni Shem, manggagaling si Jesus Christ. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Before grace dispensation came, we have found it already in Noah's time. No? Ando na ang grace ng Diyos. No, sa panahon pa lang ni Noah.
Andoon na ang grace. But in our dispensation, mga kapatid, hindi lang ito grace na basta-basta, but in our dispensation, we have the fullness of grace because of Jesus Christ. No, kaya makita natin sa John 1:17, pasuyo, Brother Roman, yung grace na mayroon sila, of course, ang biyaya, awa, grasya ng Diyos. Pero itong sa atin, mga kapatid, ay fullness or kabuuan ng grasya ng Diyos. For the law was given by Moses, sapagkat ang kautusan ay ibinigay kay Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ang grasya, ang biyaya at katotohanan ay nanggagaling kay Jesus Christ. So kahit sa time ni Noah, andun na ang grasya ng Diyos, they were saved. How much more sa time natin ngayon, mga kapatid, na ito na ang fullness ng grace na ibinigay ng Diyos, tinodo niya na sa atin, kaya wala na ang madahilan pa ang tao na, Lord, hindi namin alam kung paano kami masave. Imposible. Why? Binuhos niya lahat ng Diyos, but grace and truth came by Jesus Christ. May verse 18 pa ba yan? No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. So, there are generations of Noah, was a just man and perfect in his generations. Ibig sabihin ng perfect, mga kapatid, hindi pagdating sa karakter. Because Noah was just like us. Kapwa din natin siya na tao na walang tao na perpekto. Pero saan siya naging perfect? Naging perfect si Noah pagdating sa lahi na puro pa, yung puro. Because sa kay Noah, manggagaling ang lahi ni Jesus Christ. Why? Because sa panahon ni Adam and Eve, hanggat sa time ni Noah, yung mga tao nag-mix marriages na, yung righteous, nakiayon na sa mga wicked men, yung sons of God, those wicked men, those unrighteous men, naghalo-halo na sila, unequally yoked. That is why hindi na maintindihan kung anong lahi ang tunay at hindi. But sa time ni Noah, nakitaan pa ng Diyos na ito ay puro pa. He was perfect. Yung lahi, yung napanggagalingan, at he found grace in the eyes of the Lord. Dahil sa ano, mga kapatid? Dahil sa kung ano ang ginagawa mismo ni Noah. Ibig sabihin, kahit napakagulo na ng mundo, kahit lahat ng nasa paligid mo, kaopisina, kapitbahay, pamilya, members, lahat, kung lahat sila puro kalukuhan, masama na, we still have a choice to select kung ano pa rin ang tama. Kahit sa time ni Noah, lahat puro nakasamaan, everyday, evil, imagination, ang kaisipan, lahat puro na wickedness, pero may choice pa rin tayo na gumawa ng tama just like what we are doing today. Dahil kung tayo lang ang papayagan, ay saan na kaya tayo napunta sa ngayon? Dahil pagdating ng Sunday, happy family, punta sa kung saan-saan, pag may pera ka, bakasyon, bisita, pasyal, lahat. Hindi mo maisipan na pumunta ng simbahan. Because that is the right thing to do. Verse 11, and the earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. Puro pa kasamaan. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Masyado ng opposite sa kung paano niya ginawa ito. Alam niyo yung Pax Silica? P-A-X, Pax means peace. Silica, silicon. Pax Silica, dyan gagawan sa New Clark City kung sakali, Techno Hub, AI Center, yan, alam ni Brother Marvin yan kung anong mangyayari dyan. Alam nyo yung ibang Techno Hub na AI Center na mayroon sa ibang bansa, lahat ng tubig nila, yung dam nila, natuyo na ng gusto dahil sa laki ng energy na kailangan para lamang sa cooling system ng Pax Silica na ito.
So pag nangyari yan, tapos na tayo. No? Puro tayo baha, tapos may usapan pang racket-racket. No? Nung tinanong yung doktor diyan sa space, natin, no? Gaano ho ba kalaki ang pinag-uusapan natin na ito na racket na paliliparin nyo? Mga 10 feet lang po. No? Oh, imaginein mo yun. Yung kay Elon Musk, umaabot ng 195 meters. No, SpaceX, Falcon 9, ganon kataas, tapos mag-i-engage tayo sa rocket-rocket. Oh, sabi ni Tit Filon. So, yung ganong kalaki, parang lapis lang yung ipapalipad na. Sabi ko, baka puwetis lang yun. No? Baby rocket. No? Tapos tinanong, gaano katagal paliliparin? Mga 20 seconds lang po. No, sample, ano to, piyesta? No, na may paliliparin. No, tingnan mo kung saan napupunta yung gobyerno natin. No, nasa simpleng bahay, hindi masolusyonan. Kung saan makaraket, doon sila. No, yon ang tamang racket. No, for all the flesh had corrupted his way upon the earth. No, wala nang pinipili. Kahit yung taong mabuti, naging masama na rin because of mixed marriages, because of unequal yoke. Ganon ang mangyayari. No, kaya masyado tayong mahigpit, mga kapatid, pagdating sa bagay na yan. Why? No, pag yan pumasok sa church, tapos na ang simbahan. No, unti-unti. No, bigyan mo lang ng tamang pagkakataon. Kung bawat isa, mixed marriages na ang mangyayari, unequal yoke, unti-unti, antay ka lang, bigyan mo ng ilang dekada pa, lahat ng tao dyan sa church, corrupted na. No, ganon ang mangyayari. No, because mahabang panahon ito. Yung time ni Noah, bago naging ganito ang wickedness sa time niya. Imaginin mo yung buhay ng tao, maabot ng 900 plus. No? 200 years old ka na, feeling baby ka pa o child ka pa. No, dahil sa haba ng buhay ng tao na yun sa panahon na yun. No? 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 Samantalang ngayon, madagdagan lang edad mo, amoy lupa ka na. No? No? Iba na yung ibang klase. No? And that is because of sin. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. No, dahil hindi na yan ang aking plano, inibana ng tao, ginawa ko yan perfect, it was pleasing in my sight, pero ngayon hindi na dahil sa kalukuhan ng tao, so napuno na ang Diyos, but then again, mayroon pa ring tao na nagpapasaya sa Diyos. And Lord, we are so thankful and we believe na kami yun, Lord Jesus, no, sa harapan mo. Why? No? Because sa tindi ng kasamaan sa ngayon, we are still working, we are still laboring na mapasaya natin ang Diyos, mga kapatid. That is why we have found grace in His sight. Verse 14, make thee an ark of gopher wood. No, itong gopher wood na ito, hanggang ngayon, hindi pa yan malaman kung anong klaseng kahoy talaga yan. Pero sabi ng iba, baka daw mga cypress of Assyria yan. No, dahil ito ay ginagamit sa shipbuilding because hindi ito madaling mabulok, hindi ito madaling kainin ng mga peste na pag nilagay mo na siya sa tubig, hindi siya basta-basta nasisira. No, but still, unknown pa yan. Make thee an ark. No, what is an ark? No, my ark of the covenant. My Noah's ark. No, ark simply means a vessel. No, sisidlan, lalagyan, or a boat, or a ship. The purpose of the vessel is to protect what is inside. No? Ang purpose ng Ark of the Covenant, para proteksyonan kung ano yung nilagay sa loob. Ang table of tablets, ang Aaron's rod, and pot of manna, andun lahat nilagay sa Ark of the Covenant. And this time, no, the Ark ay pinagawa kay Noah, no,
Because the ark had only, the ark was the place of salvation. No, the church today is the place of salvation for those in Christ. No, so, ito ang way ng Diyos. Gopher wood, Rome shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. No, siksikan mo yan siya. No, para yung paggawa, para walang makapasok na tubig galing sa labas o galing man sa loob. No, labas at loob, silyado dapat ang pagkagawa ng ark. And this is the fashion that which shalt thou make of it. The length of the ark shall 300 cubits. No, i-multiply nyo na lang po yan sa 18 inches. 1 cubit is 18 inches mula rito papunta rito. No, so estimate mo yan mga 18 inches. No, paano naman doon sa mas maikli yung kamay? No? Sa mas no. No. Pero yan ang bilangan diyan. 18 inches. No, yan ang mas accurate kasi sa ibang interpretation, ang 1 cubit ay 25 inches. No, the breadth of it, 50 cubits. And the height of it, yung lapad, ay 50 cubits. Times mo dyan sa 18 inches o 1.5 inch. No, lalabas mga 75 ang lapad. 450 feet ang lapad ng ang haba. And the height of it, 30 cubits, no, or 45 feet. A window, no, window, no, hindi windows. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with lower, second, and third stories shalt thou make it. No, the ark had only one door. Just like Jesus Christ, He is the way, He is the truth, and He is the life. There is no other door to salvation but Jesus Christ through His church, mga kapatid. No, wala nang iba pa. No, ito ay nag-iisa lamang. No, and also, the ark was compared to water baptism sa 1 Peter chapter 3, pasuyo, Brother Roman, verse 20 and 21. No, which sometime were disobedient. No, nung unang panahon ay mga suwail. When once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Tagalogin natin, no, na ang pagpapahinuhod, long suffering ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noah, samantalang inihahanda ang daong, no, nasa loob nito'y kakaunti. No? Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangagligtas sa pamamagitan ng tubig. No? Sa pamamagitan ng tubig. Verse 21, the like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. No, na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa mga makatuwid bagay, ang bautismo hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. No, they were baptized, they were saved by water, but actually they were saved because of the ark. Sa time natin, mga kapatid, tayo rin ay nailigtas sa pamamagitan ng tubig, water baptism in Jesus' name. Ang tubig ay hindi ang nagligtas sa atin, kung hindi yung tiwala natin sa pangalan ni Jesus Christ na tayo ay ililigtas niya. No, mga kapatid. So, ano nangyari dito, mga kapatid? No. And a window shalt thou make to the ark, yung binasa natin kanina, iisang pinto, iisang bintana. And behold, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh. The title of our preaching, nakalimutan ko.
Sorry. No, who is the captain of your ship? Sino ang kapitan ng iyong ng iyong barko, ng iyong bangka, ng iyong baruto, no? Of waters upon the earth to destroy all flesh, of verse 17, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, two of every sort, shalt thou bring into the ark to keep them alive with thee. No, they shall male and female, no, pares-pares, of fowls after their kind, and of cattle after their kind, and of every creeping thing, yung mga gumagapang, lumalakad, of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee to keep them alive. And take thou unto thee of all the food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, no, mag-stocks ka lahat, itabi mo lahat, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Napakalaki ng trabaho, mga kapatid, ni Noah, no, at hanggang ngayon, maraming matatalino ang nagko-question kung totoo ba ang Noah's Ark. No, hanggang sa ngayon, no, ang daming gustong sabihin na ang Noah's Ark ay hindi totoo, at kung mayroon mang flood na nangyari, hindi buong mundo. No? Kung hindi, ano lang daw, alam mo yung parang mga localized lang, ay bumaha sa Metro Manila, bumaha sa Marikina, bumaha sa, ganon ang kanilang kwento. But then again, mga kapatid, hindi natin trabaho ang questionin ang ginagawa ng Diyos. No? Wala sa atin para questionin siya kung totoo ang Noah's Ark, kung totoo na si David ay kinalaban si Goliath na napakalaki, walang katuturan, na si Jonah ay hinigop, kinain ng isang napakalaking isda, ng whale, no? Tapos doon pa sa loob, tapos nilabas, buhay pa. No, kasi sa mga tao na walang tiwala sa Diyos, walang tiwala sa Biblia, lahat yan sila may kontra, pero hindi. Pag tayo ng mga tao, mga kapatid, hindi natin trabaho ang silipan kung ano ang mali sa Biblia. Hindi natin trabaho na questionin ang Diyos, sabi dyan, ito yung ganito eh. Hindi natin trabaho yan. Ang trabaho natin ay magtiwala sa kung ano ang nilikha ng Diyos. No? At magtiwala sa Kanya na yun talaga yun. No, just imagine, mga kapatid, tayo ng mga tao, binigyan lang tayo ng kapirasong utak, kapirasong talino ng Diyos, tapos parang may right, entitled na natin na tayo na questionin siya. O Lord, imposible, no, na ganito ang mangyari. No? Tapos feeling natin, dahil may kunti tayong talino, feeling natin above na tayo sa iba. Ang hindi natin alam, ano ba yung alam natin? No? O sabihin mo na, hindi natin minamaliit. No, yung mga farmers natin dyan, yung talagang taga-bundok, no read, no write. O, pwede mo ba silang malaitin o maliitin? No, ikaw, no read, no write, hindi ka marunong magbasa. No, wala kang alam. Grade 1 ka lang o kinder ka lang. Sabihin sa'yo, subukan mo magtanim ng palay hanggang sa ma-harvesting na natin kung kaya mo. No? Tapos tayo naman lumulutang na sa mga certificates natin. Lumulutang na sa mga doctorates natin. Lumulutang na sa kung anong mayroon tayo. Na feeling natin matalino na tayo kaysa sa iba. Ang alam natin kung ano lang yung areas na alam natin. No? Pero pag nilagay na tayo sa sitwasyon, sa paglinis pa lang ng kubeta, tingnan natin kung sinong magaling dyan. No? Ipakita mo yung talino mo dyan sa paglinis ng kubeta. Tingnan natin kung kaya mo. No, minsan tayo ng mga tao, no, binigyan lang tayo ng kunting utak ng Diyos, kunting talino, tapos parang sino pa tayo na matalino kaagad, na parang, no, ako, mas matalino ako, ganito kasi yan. Yung, parang sino na tayo, grabe tayo ng mga tao, ano? But Lord, you're still a long-suffering God. No, kahit kami pasaway, binigyan mo pa rin kami ng Holy Ghost.
Naawa ka pa rin sa amin, Panginoon. No, kaya kaysa sa ganon, mag-question tayo na mag-question kung ano ang mayroon sa Biblia, magtiwala na lang tayo dahil yon ang trabaho natin at wag nating ipagmalaki kung tayo ay may talino man. No, kasi yung talino natin, kapiraso lang yan, yung iba mayroon din. No, iba-iba tayo. Just imagine, tayo, konti lang tayo dito sa church. 2 tao pa lang magsama sa bahay. O sa mga mag-asawa, pag ayaw ng isang tanggapin na siya ay mali, no, masaya ba sa loob ng pamamahay? No, hanggang 20 years, 25 years, dala-dala pa yan, laging tama yung isa. No. Kawawa naman yung isa, laging mali. No. Pero hindi na makapalag. No, daig mo pa yung nakakulong sa Bilibid tsaka si IW, matagal nang lumaya, ikaw hanggang ngayon nakakulong ka pa rin. No? Kaya sabi ng iba, ay, salamat. No, mayroon akong time para makapagliwaliw. No, mabuti para makapagbawas-bawas ng stress. Paglingon niya kasama yung stressor, no? No, uy, kasama ko pa naman. Siyempre kung misis mo yan o mister, no? Hindi ka makawala doon. But then again, mga kapatid, it is not our obligation and responsibility na hanapan ng mali ang Biblia. Why? Kasi sa taong walang tiwala, mga kapatid, itong pinagawa ng Diyos na arka kay Noah, it is beyond human engineering, beyond human intelligence, beyond human intellect, kung paano nabuo ang arka, isang pinto, isang bintana. Just imagine, ang question kaagad ng tao, paano mangyayari yan? Isang pinto, ang ventilation, napakaliit, 18 cubits lang, o 18 cubits equivalent to 2 feet. No? Kasi 1.5 cubit No? So, basta gawin na natin 1.5 cubit, ang bintana, ang laki. Mga kapatid, napakaliit lang. No, sa ganon, napakalaking barko. No, napakalaking ship. So just imagine, mga kapatid, ito ang pinagawa ng Diyos sa tao na walang tiwala sa Kanya, gagamitan niya ng Kanyang personal na intellect. Ay brother, imposible mangyari at totoo yan. Why? Mamamatay silang lahat sa loob. No, sa amoy pa lang ng ammonia, ng ihi, ng pupo, lahat, walang ventilation na matino. Ha? Mas matalino ka pa sa Diyos? Ang Diyos, nilikha niya ang lahat sa pamamagitan ng wala. At sa pamamagitan ng wala, ang lahat ay nilikha. Tapos kukwestiyonin natin siya, brother, isa lang ang bintana, mamamatay silang lahat dyan. Why? No. At iisa lang ang solusyon na ginawa ng Diyos sa time natin. Kung sa panahon ni Noah, ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng arka, a vessel, na pag pumasok sila ay ligtas doon. Tayo rin, mga kapatid, ang Diyos ay may iniwan na vessel, which is the church, kung saan tayo ay maliligtas, mga kapatid. No. Because ang pinagawa ng Diyos kay Noah, it's beyond human engineering. Engineering marvel. No, ibang klase ito. No, akala mo bangka lang, akala mo tabla-tabla lang kung paano gawin, pero ang architect, ang Diyos ang gumawa, siya ang nagsabi kung ano ang dapat gawin. And remember, mga kapatid, the ark was not designed for speed. No? Ang arka ay hindi ginawa ng Diyos para mabilisan, no, or pabilisan, payabangan. Gawa ka ng Titanic, no, na kahit ang Diyos mismo hindi niya kayang palubugin. Hindi pa nakabiyahe ng isang puntahan, lumubog na. No? Samantalang itong arka, 40 days and 40 nights, no, ang tindi ng ulan, bumiyahe ng napakatagal, walang lupa, pero nakaahon, mga kapatid. Why? Because the ark was not designed for speed, hindi sa mabilisan, sa pagalingan, hindi yan ang disenyo ng ark, but the ark was designed to float. No. The church was designed to float, mga kapatid. No. Ang simbahan ay dinisenyo para lumutang sa gitna ng wickedness. No, at sa paglutang na yan, dire-diretso rapture yan, mga kapatid. No, that was design of God. No, hindi ito why. Mula bata, nangingisda na kami.
Pag andun ka na sa laot, nakakatakot, madilim, madlos, or masama ang panahon, number one requirement, dapat yung pamboat mo, motorboat mo, dapat hindi kayo mamatayan ng makina. Pag namatayan kayo ng makina, masama ang panahon, ano ang mangyayari? At pag malaki ang alon, malaki ang hangin, ang alon papunta dyan, dapat ikaw salubungin mo yan. Kasi ang mangyayari, pag sinalubong mo, gaganyan-ganyan ka. Pag sinalubong, pag natakot ka sa alon dahil malaki ang ginawa mo, gumanon ka, pinaganon mo yung bangka, andito yung alon, sa inyo na nakikita nyo yan, anong mangyayari? Pang, 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 pang. Taob ang iyong bangka. At mangyayari lamang na makaharap mo yung malakas na alon pag gumagana ang iyong makina. Dahil pag namatay ang iyong makina, tapos ka na. Wala ka ng kontrol sa barko, wala ka ng kontrol sa pamboat, sa bangka. Tapos, ang Noah's Ark, wala siyang makina, wala siyang rudder o timon. Alam mo yung timon? Ang timon, yun ang nagbibigay ng direksyon sa kung kakaliwa o kakanan ang iyong bangka. Andun yun sa ilalim. Parang malaking plane yun na pag ginanon mo, pag ginanon mo siya, yung bangka gaganon. Alam mo yung, nakatry na kayo mag-boating? Pag ang sagwan nyo kaliwa, ang bangka kakanan. Pag kumanang kayo, ang bangka nyo kakaliwa. Ganon ang pag nagsagwan. Kaya pag hindi mo yan alam, nagpapanik ka na. Iikot-ikot ka lang, hindi mo alam ang dapat gawin. Hanggat sa madala ka na ng alon. Walang makina, walang layag, walang rudder or timon. Saan nakabase mga kapatid? Nakabase sa kung ano ang kontrol ng Diyos sa arka. Because the ark, the captain of the ship was not Noah, but Jesus. But God alone, mga kapatid. Sino ang kapitan ng ating buhay? Sabi ng iba dyan sa labas, you are the captain of your soul. You are the captain of your ship. No, we are not the captain. But Jesus is the captain of our ship. Jesus is the captain of our soul. Why? Pag tayo lang ang hinayaan o kaliwa, kanan, gaganon-ganon ka lang, hindi mo alam kung saang direksyon patungo ang buhay natin. Pero just imagine mga kapatid, itong ark na pinagawa ng Diyos, sa marunong sa barko, sa mga nagsisiman, imposibleng makasurvive ang ark. Napaka-imposible. Why? Hindi mo alam kung saan patungo ito. Pag wala ng alon, open seas, ano ang sabi ng Biblia? Yung the fountains of the deep, lahat na lang nagbukasan, ang mga ilog, ang ulan, bagsakan lahat. Pag ganun ang mangyari, madlos ang panahon, masama ang panahon. Pag malakas ang hangin, malakas ang alon. Pag ganyan ang sakyan mo, walang katig, walang sail or anong tawag dyan, yung sail, walang layag, walang makina, walang timon. Ang mangyayari niyan, gaganong-ganon lang yun sa kung saan-saan gustong dalhin. Hanggat sa pag may alon na malakas, isang balya lang yan, taob na yan. Ito, na bagay, napaka-fragile. Na anytime, pwedeng lumubog ka agad yan. Pero sino ang nag-utos? Ang Creator. Sino ang nag-protect? Ang Creator. Paano sila nakasurvive? Because of the Creator, because of the captain of the ship, hindi si Noah. Paano nakakasurvive ang church, mga kapatid, until the rapture? Because it was our Creator, Jesus. The church was designed by God, therefore, siya rin ang nagpo-protect, siya rin ang kukuha nito, at hindi ahayaan ng Diyos na ang church hindi makasurvive with all this wickedness na mayroon sa mundo. Time will come, antay-antay din. Kaya sa panahon ni Noah, ilang taon ang binigay? 100 years. Habang sila ay nagpupukpok, habang sila ay gumagawa, yan ay mercy na ng Diyos, grace na ng Diyos na ipakita doon sa ibang tao na ito ang way para kayo ay maligtas. Tapos sa time natin ngayon, because of His fullness of grace, 2,000 years naman.
Tapos ang tao hindi pa makontento sa loob ng 2,000 taon, fullness of grace, binigay niya sa atin. Ano ang sabi ng Diyos? Upon this rock, I will build my church. No, at yon ang itinuro ng mga apostles. Yon ang tinuro ni Paul. Kung ano yung klaseng simbahan, mayroon na yan, mga kapatid. At as we observe, nakita naman natin, as long as we are in the ship, nasa ship tayo, andito tayo sa loob, inside the ship, no, we are saved. No? Kagaya niyan, 8 sila. Mga kapatid. No, why? No. Ano ang lakas ni Noah? No, walang direksyon ito. No, wala siyang pwedeng hawakan doon sa loob. O, ay, tay, ang laki ng alon. Kaliwa. O, tay, salubungin mo yan. No, anong hawakan niya para gumalaw ang ark? Wala. No. Kaya dito, mga kapatid, napakaklaro na walang ibang kapitan dito kung hindi ang Diyos mismo. No? Walang ibang kapitan ang church natin, mga kapatid, kung hindi ang Diyos natin, which is Jesus Christ, mga kapatid. At kung sa time nila, hanggat andon ka sa loob ng arka, again, you are saved. Hanggat andito ka sa loob ng church, you are saved, mga kapatid. Pero wag tayong papaluko dyan. No? Magsipag tayo, no, pag sumikapan natin, we must endure. Why, mga kapatid? Dito pa lang, sabi ng iba, no, paano nila mabubuo? No, paano sila makakasurvive? No, just imagine sa dami, libo-libo na klase ng hayop na ilalagay mo dyan. Yung pagkain nila, yung pupo nila, yung wiwi nila. No, sino may alagang aso? O wag nang tumas ng kamay. No. Aso, pusa. No? Isang araw lang na hindi yan mahugasan, hindi mo malinisan. Just imagine kung gaano kabaho na yung paligid. No? Hindi mo nakakayanin sa sobrang baho. No? Tapos may pupo ng hippopotamus, may pupo ng elepante. Mabuti kung mga ano lang ito, mga dumi lang ng pugo, no? Mga dumi lang ng kalapati. No? Kung paano kung sasabihin ni Noah, Shem, ikaw naka-assign ka sa mga elepante, ha, everyday. Ikaw ang tagalinis diyan, mga no, why? Nagtatawanan lang tayo, mga kapatid, but it is again kita natin kung gaano katalino, gaano ka-amazing ang Diyos natin, mga kapatid. No, na lahat ng creatures na gumagapang, may buhay, nilagay dyan para masave. No, sa simbahan, ganun din. Lahat ng klase ng creatures, pinasok din sa loob, no, ng simbahan para sila ay maligtas din. No, yan ang design ng Diyos, mga kapatid. But then again, no, if it was not God who is in control of everything, control of the ark, o if it is not God who is in control of the church, hindi mangyayari na tayo ay maliligtas, sila ay maliligtas, mga kapatid. Why? No? Hindi ito may paliwanag ng sanitary inspector. No? Alam mo sa sanitary, pag nagpagawa ka ng bahay, may sanitary permit. Ang pinakahuli, occupancy permit. No, may engineering, may electrical, may civil, may mechanical, lahat. Sa sanitary pa lamang, ito, napakasakit sa ulo na yan, yung sanitary nito. No, 8 kayo dyan, kayo ang maglilinis niyan. No, lagyan mo ng puso negro yung ark mismo. So, ang prescription ng Diyos, isang pinto, isang window, sa ganun karami na hayop, doon pa lang, saan ka kukuha yung tangke ng tubig na mayroon sila para pampainom doon sa mga hayop, yung pagkain nila, hindi naman pari-pariyo, lahat ang kinakain, may iba. Lahat ng ito, mga kapatid, pag inisip mo, napakasakit sa ulo. Kaya pag inisip natin lahat ng problema na mayroon sa church, patay ka. Ay, ito, ganun. Ano ang gagawin mo? Lord, sa'yo yan, ikaw ang may plano niyan, ikaw ang architect niyan, kaya mo yan lahat, alam mo kung anong dapat, Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin, huwag tayong tumalon sa ark. No. Kahit gaano man kalaki ang bagyo, ang alon na mayroon dyan sa labas, still, huwag kang tatalon sa ark.
No, manatili ka sa church, manatili ka sa loob, dahil the moment na tumalon ka, tapos ka na. Because ang saving grace ng Diyos wala sa labas ng ark, wala sa labas ng church, kung hindi andon sa loob, mga kapatid mismo. No, the church was not designed, again, para manatili sa lupa, but it was designed to float until the rapture. Hindi ito pabilisan. Hindi pagandahan ng structure kagaya ng nakikita natin dyan sa labas. No, napakaganda lahat. No, it was not designed for that. No, even the tabernacle. No, pag tiningnan mo ang tabernacle, ano ang makikita mo? Badger skin. Ang badger skin, hindi maganda tingnan. No, yan ang pinapakapangit. Pero ang sa loob, ang pinaka-beautiful, mga kapatid. Pero anong makikita mo sa labas? Yung badger skin na yan, it was designed, why? Ulan, uminit sa tibay ng badger skin. No, hindi yan masisira. No, even for 500 years. No, ganun katibay. No, sa sobrang kapal kasi ng badger skin. No, halos hindi bumabao ng ano dyan. Kahit yung pangil ng leon, tigre, hindi basta-basta bumabaon sa badger skin, sa kapal. No? We say, praise the Lord. So again, mga kapatid, it was God, it was Jesus, who is the captain of the ship, mga kapatid. At pinakita niya yan kahit doon sa time ng mga apostles, sino ang may control, malakas ang alon, si Jesus Christ, natutulog lang. No, basahin ko lang konti ito, mga kapatid, para tapusin na lang natin, mabilis lang naman ito. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thine house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. No, ayan, mga ano na yan, mga paris-paris na mga hayop. Verse 5, And Noah did according unto all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. No, that is why dyan makikita mo na tinawag siya ng Diyos na gawin ang arka at the age of 500, natapos dumating ang ulan at the age of 600. So 100 years. And Noah went in, and his sons and his wife and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. Now of clean beasts and of beasts that are not clean, and of the fowls and of everything that creepeth upon the earth, there went unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. Ang pinakamahirap dahil yung tao ayaw maniwala na magkakaroon ng baha dahil hindi pa sila nakakita ng ulan. Hindi pa umulan, so imposible na magkaroon ng baha. No? Ang tao rin, hindi pa natin naranasan na magkaroon ng rapture, kaya ang tao hindi naniniwala na may rapture. No? No? Pero pag dumating na ang rapture, yun na. No? Pag dumating na ang ulan, yun na, mga kapatid. Alam nyo ba na yung Mount Everest, no, yun yung pinakamataas natin na bundok, tallest sa buong mundo. Alam nyo, sa Mount Everest mismo, doon mismo sa summit, sa areas ng Mount Everest, nakitaan mismo doon ng mga fossil, nakitaan ng mga makikita mo lang sa dagat. No? Yan ay patunay na nung time na yon talagang lahat ang pinakamataas na peak sa mundo natin ay covered. No, and it came to pass after 7 days, pagkatapos ng 7 days, that the waters of the flood were upon the earth in the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, no, and the windows of heaven were opened, taas at baba, nagbukasan na, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. No, akalain mo yon. In the same day, entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them into the ark. They and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after this kind, and every fowl after this kind, every bird of every sort. Paano mo i-instructionan yung bawat hayop? No? Oy, kayo muna, pipila kayo ha, pila. No? Pag lahat ng ito inisip mo, mamamangha ka talaga sa Diyos kung paano niya ginawa to. But then again, mga kapatid, hindi ito miracle, hindi ito issue sa Diyos, dahil wala sa Kanya yan. Tayo lang ang namamangha. Hindi siya, mga kapatid. And they went,
in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. And they that went in male and female, and of the all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in. And the flood was 40 days upon the earth. 40 days. And the waters increased and bare up the ark, and it was lift up above the earth. And the waters prevailed and were increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the waters. Sa lahat, mga kapatid, lahat nagsilubugan na ano lang ang umangat, walang iba kung hindi ang ark. Ang mundo natin, ganun din mga kapatid. Maglubugan na ang lahat, spirituality, morality ng tao sa mundong ito, pagkilala nila sa Diyos, pero ang simbahan lang ang lulutang, mga kapatid. Thank you, Jesus. We praise the Lord. And the waters, as a verse 19, and the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. Iwan ko sa mga tao na ito, hindi pa rin naniniwala. Ito klarong-klaro na walang natira, lahat covered ng tubig, and all flesh died that move upon the earth, both of fowl and of cattle and of beasts and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man. Lord, we are so thankful dahil sa bilyon ang tao sa ngayon. Time will come kung silang lahat man ay mamamatay after the rapture, they will be judged according to what, kung ano man ang kanilang ginawa. Imagine, kung kasama kayo na hayop, Paris, kayo ang pinili ng Diyos para makapasok to survive, at kayo ang magparami. Just imagine, tayo mga kapatid, ilang bilyon tayo ngayon na tao sa mundo, tapos tayo ang pinili ng Diyos, bigyan ng Holy Ghost, and someday makasama sa rapture. What a privilege, mga kapatid, that God has given us. Na sa dami yan, tayo ay kanyang mapili. Verse 22, and in all in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land died. So lahat-lahat na. Huwag tayong manood ng mga kay Noah na yan na sino to? Si Gladiator yung nagpapel. Si Russell Crowe. Mga kalukuhan na lang talaga yun. May mga awayan pa ng mga, hindi mo maintindihan. Verse 23, and every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle and the creeping things and the fowl of the heavens, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Nasa loob ng arka. And the waters prevailed upon the earth 150 days. So paano ka makasurvive? Paano may halaman na maiiwan, ang lupa ay na-covered ng tubig sa loob ng 150 days. Walang makakasurvive. Mga kapatid, only yung mga tao na andoon sa arka. Again, mga kapatid, who is the captain of your ship? Sino ang kapitan ng buhay natin? Lord, you are the captain of our lives. You are the captain of the church, mga kapatid. Again, thank you, Jesus, for this ark, for this salvation that you have given us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.